Sinusulong ngayon sa mababang kapulungan na babaan ang retirement age ng mga empleyado ng gobyerno, pero hindi pabor dito ang Civil Service Commission. Sakaling maisabatas daw kasi ito, mababawasan na ng hulog ang empleyado, mapapaaga pa ang pagbibigay ng pamahalaan ng kanilang retirement benefits. May report si Tina Panganiban Perez. 41 years na nagtatrabaho sa gobyerno si Perlita Layos. 64 years old na siya. Pero kung productivity rin lang naman daw ang pag-uusapan, nakikipagsabayan pa rin siya sa mga mas bata sa kanya. Pareho naman, tuloy-tuloy naman, natututunan naman lahat yung trabaho sa opisina. So hindi po dahilan yung edad? Hindi naman dahilan yung edad. Marami namang gusto pa nga mag-extend eh. Nakatakda siya magretiro sa 65th birthday niya sa Disyembre. Hindi raw niya naisip noon na mag-optional early retirement. Mas magandang mag-retire sila at the age of 65 kung wala rin lang gagawin sa bahay. Sa Kamara, ipinapanukala ni Compostela Valley Representative Maria Carmen Zamora na babaan ang retirement age ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. Ang ngayong mandatory retirement age na 65, ipinapanukala niyang gawing 60, habang ang optional early retirement age gawin namang 55. Hindi kasama sa panukala ang mga sundalo at pulis. Ayon kay Zamora, dati rin siyang empleyado ng gobyerno at marami raw siyang kasama sa trabaho noon ang mas gusto raw magretiro ng maaga. Instead na they enjoy their retirement benefits, ginagamit na nila para pang pa-doktor, pa-hospital, and most of them are sick leave. Kapag inagahan din daw ang retirement, mas maraming posisyon ang mababakante na pwedeng punuan ng mga bago at mas batang empleyado. We have to address the call of the times. So kung younger ang turnover ng ating mga empleyado, then that will mean more productivity also on the part of the government. Marami rin hindi gustong mag-adapt sa technology. Pero baliktad ang pananaw ng Civil Service Commission. 10 hanggang 12% lang daw ang pumapasa sa civil service exam. Ang mga mababakanteng pwesto naman daw, pang senior staff na di pwedeng punuan ng mga bata at ng mga bago. Kapag maaga rin daw magre-retiro nang wala naman daw aktibidad na gagawin, mas madali raw nagkakasakit. Alzheimer, okay, pagiging yung absent-minded, tapos yung pulmonary diseases, yung degenerative diseases, arthritis, yan. Mga ito, bunso dito ng kakulangan sa physical na activity at mental stimulation. Pero ang mas mabigat na implikasyon, kung aagahan daw ang pagre-retiro, mababawasan ang hulog ng empleyado, pero maaga magbabayad ang pamahalaan ng kanyang retirement benefits. Ano ba magiging implikasyon nito sa GSIS, sa PhilHealth, sa Pag-ibig? Yung benefit payout mo, yung benefits na ibibigay mo, mas maaga by 10 years. Tapos yung contributions mo, mababawasan naman siya by 10 years. Ang panukala ni Zamora, diringgin pa ng Kamara. Tina Panganiban Perez, GMA News.